Alam mo guys, sa totoo lang, kapag hahanap kayo ng asawa, siguraduhin ninyo na kaya kayong ipagtanggol na magiging asawa nyo. Kasi yung pagsisisi ko sa buhay, regrets ng buhay ko guys, ay ayun. Nagpakasal ako nung 25 years old. Akala ko guys ay magiging tahimik ang buhay ko. Diyos ko, demonyo pala yung country na yan guys, na kahit kailan guys, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Pero alam mo, sumunod man lang sumunod sa akin yan, wala akong pakialam. Alam po dito sa Pandan, may ingay na rin na nagaganap. Parang sa Denmark. Nakakahawa palang pagiging abnormal, no? Yung may sirinang ek. Bakit hindi nyo nalang ek tuwing nagluluan kayo sa kama? Bakit? Pinababastos nyo ang Pilipinang nananahimik. Lumayas na ako sa Denmark, pwede ba? Yung kaek-ekan nyo sa gabi, yun ang panuorin nyo, mas more interesting. Kaysa maghagilap kayo ng puwet ko. Puwet is puwet. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko po. Hindi ko alam kung bakit napaka-ignorante ng tao sa Denmark. Para ngayon lang yata sila nakakita ng magandang Pilipinang dilag. Diyos ko po! Sabi nila guys, ang Diyos ko po! Laging nasa simbahan, pero makasalanan. Diyos ko po! Diba? Nakarelate ka ba, Diyos ko po? Pabalik-balik kayo sa simbahan, gumagawa kayo ng kasalanan. Yes. Tapos kung sino yung gusto nyong ipabuli, gusto nyong ipapatay. Dahil mayroon kayong pera under the table para takpan yung mga bunganga at mata nyo. Hoy, Denmark, wake up. Tanggapin nyo yung katotohanan na yung pinapabastos nyo ay matinong Pilipina. At wala akong planong maging puta nyo. Okay? Kung gusto nyo magkantutan sa country nyo, magkantutan kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Kung sa tingin nyo, yung mga lalaki dito na bumibili sa tindahan ko, ay mapapaiyot ko, gago, tang ulol nyo. Pag ako nabuisit sa'yo, ingungud-ngud ko kayo sa itlog na mabaho. Yes, I can do that. Sayang naman yung power na ibinigay sa akin ni Haring Samuel kung hindi ko kayo ingungud-ngud sa itlog pugok. Ako ingungud-ngud nyo sa itlog pugok, yung mga itsurang unggoy dito na gusto nyo maging karelasyon ko. Ito, hindi nga nangyari nung high school ako eh. Ngayon pa kaya na nasa tamang edad at kukote na ako. Hoy gago, kung wala kang kahihiyan sa sarili mo, wala akong pakialam sa pagiging paparazzi nyo. Ngayon alam ko na kung bakit si Diana Rose, yung isang prinsesa sa England, ay nadisgrasya. Kakabuntot nyong mga abnormal na paparazzi. Respect the people's life, especially they don't want that you following. Yeah. Respect and accept the reality of life. Kung ayaw na sa isa, tanggapin nyo. May divorce naman, di ba? Diyos ko, bigyan nyo ng kalayaan yung tao. Kung hindi na kayo mahal, hindi na kayo mahal. Kung mahal ka, pinagtatanggol ka. Pag ayaw, wag mong pilitin. Pag ayaw mo, wag mo. Yes. Tapos ako, wala din kayong ginawa kundi sumunod sa akin para madisgrasya ako. Excuse. Sa totoo lang, nakakadisgrasya nga talaga kayo. Bakit? Ay, yung sumunod kayo sa matinong tao, nakakatuliling na kayo. Nakakatuliling at nakakatulilot. Yeah. Ay, Denmark. Nakakahinga na ako ng maayos ngayon. Alam mo, magkaroon man ako ng asawa o hindi na, ay nako, it's not a big deal, Denmark. Bakit? Alam mo kung bakit? Diyos ko naman, Denmark, nagkaroon na ako ng miracle babies. Plus, may anak na ako. Yeah. Si Jinila ay isang prinsesa ng buhay ko, Denmark. At kahit kailan, Denmark, hindi naman nakatikim sa akin ng walis tambo yan o walis tingting. Kaya, Denmark, pwede ba? Jinil is my princess. Plus, all of my princess and prince. Miracle kids is real. Sasabihin nyo, Victoria is not real? Are you a real Victoria? Nagkaroon ng Denmark Miss Universe 2023.
2023 or 2024. Because of me, Denmark. Tanggapin nyo ang katotohanan, Denmark. She is my kid. Yeah, she is my daughter. Slap to your face, Denmark. Yeah, you're my chill. This is it. Yes, if I'm sweet, you're sweet. Denmark, ulul. Ulul mo. Betlog yung mabaho, Denmark, na himudin nyo muna, Denmark. Bago mo ako pakasal. Yeah. Himudin nyo. At lips to lips nyo kahit na may uhog. Total naman sanay naman kayo sa abno, di ba? Yung gaguya.